Hello guys, luto tayo ng marag laham. Yan, bali nalinisan ko na yung meat ng laham. Tapos nag-blender din ako ng bell pepper, onion and garlic. Tapos yung coriander leaves, nagayat ko na rin. Tapos naghiwa rin ako ng carrots para panghalo ko yan. At nag-blender din ako ng tomato, isang piraso. Tapos meron akong hinandang okra, tsaka patatas. Nag-prepare din ako ng mga pampalasa natin, ng mga powder. Bali, yan po yung durog na paminta, yung powder niya. Tapos, cumin, buharat, tapos coriander powder. Tapos ito naman, yung dito sa kabila, dried lemon, tapos laurel, tapos yung mga buto-buto na pinapangsahog din. Yan, para tanggal din ng lansa. Tapos isang tomato paste, isang ganyan. Maliit lang yan, 130 grams lang yan. So guys, nakahanda na po yung aking kaldero na may mantika. Bali, magpapainit tayo para mag-umpisa na tayo. Habang nagpapainit tayo ng mantika, so mainit na yung mantika, yan, ilalagay ko na yung aking blender na bell pepper at saka onion, saka garlic. Ating isangkot siya na, tapos hanggang maging brown siya at makuha natin yung aroma niya. Yung texture niya na hinahanap natin na maging brown. Kaya halo-halo lang hanggat maging brown. Yan na guys, brown na siya. So, pag ganyan na yung ano niya, yung texture niya, ilalagay na natin yung laham, yung meat ng laham. Yan. Lalagay na natin. Tapos, yan, igigisa natin siya. Yan. Lalagay na natin para mahalo-halo na natin together. Mahalo together. Bali, itong luto na to ay paborito ng aming tatay dito, si Baba. Mula nung natuto ako magluto nito, talaga naman nagustuhan niya. At silang lahat nagustuhan nila. Yung kay amo na reject na. Yung kay among babae na reject na nila. Kundi ang gusto nila yung luto ko. Kasi may ano yan. May gayuma. Char! Gayuma. So guys, takpan muna natin para medyo mag-brown. Balikan natin guys. Ayan, medyo na siya, parang kala mo napiprito na yung laman niya. So, hinalo ko lang yan. Tapos ilagay na natin yung mga seasoning natin. Yan, yung mga powder, yung mga laurel, ganyan. Ilagay na natin. Tapos yung tomato paste, ilalagay na natin yan para talagang isang kutsa na siya. Yan guys. Tapos, pati pa yung carrots at saka coriander leaves, ilagay na natin. Yung carrots pala, kaya talagang sinasabay ko yan dyan para pampatanggal talaga siya ng lansa, sabi ng amo ko. Yan po yung kinagisnan ko dyan sa kanila na tinuro sa akin na every time na magluluto ako ng karne ng manok, karne ng laham, talagang maglalagay ako ng carrots kasi pantanggal daw ng lansa. Kaya yung mga magagaling dyan na magluto ng marag, wag niyo akong i-judge kasi yan lang po yung tinuro sa akin. Kaya natutunan ko naman. Kaya parang kung sano diskarte na lang natin yan sa pagluluto. Hindi naman ganun ako kagaling. Pero the best naman at masarap ako magluto. Bali, nilagay ko na dyan yung tomato na blender ko. Isang piraso lang yan. 'Di ba? Ang daming kaik-ikan dito sa pagluluto. Ang daming halo. Pero guys, alam mo, pag naamoy niya, grabe, ang bango-bango. Tapos pag maluto na, syempre, napakasarap niya. Yan, bali, nilagyan ko yan ng asukal, konting asukal para yung asim niya medyo matanggal-tanggal ng konti dahil dun sa tomato paste at saka kamatis. Bali, yan, nilagyan ko na rin ng pinakulo kong tubig para
kulong-kulo na siya. 'Di ba? Pag nilagay ko. So, yan guys. Yan, dinagdagan ko uli kasi syempre papalambutin pa natin yung karne para talagang masarap siyang kainin, malambot. Alam niyo yun. Tapos dinagdag ko na rin yung dried lemon. Yan, nilagay ko na para tanggal din ng lansa. Tapos ito na guys, bali hindi ko napakita yung paglagay ng patatas at saka yung okra. Yan, yung okra nilagay ko na, binuhos ko na lahat dyan. Bali, yung paglagay ko niyan, medyo lumambot na rin po yung karne ng laham. Kaya nilagay ko na yan dyan. Tapos ngayon, mag-aantay na lang tayo ng nilagyan ko na rin ng asin, yan, pampalasa. Tapos ngayon, dahil kompleto na lahat, may nakatimpla na siya, bali antay na lang natin na maluto siya. Tapos yan na guys, luto na siya. Ganun na siya, ganun na yung texture niya na may masabaw. Tapos pag ganyan na yung mantika na parang nagbububo na, ay parang nag-ano-ano na yung mantika, nagmamapa-mapa dyan, ibig sabihin yan, luto na siya at pa konti na lang ang sabaw. Thank you!